Kabanata 1811. Hinawakan ni Maggie ang kanyang kamay, pinalaya ang kanyang sariling kamay, at itinaas ang kanyang tingin. Wala ba tayong dapat pasalamatan sa lahat ng ito, Miss Livingston? Nanlamig si Zenobia sa kinauupuan, at naubos ang kanyang dugo mula sa kanyang mga pisngi hanggang sa unti-unti itong namutla at nanlabo. Napatingin si Maggie sa kanya. Masyado kang bumptious at mapangahas. Ang gusto lang niyang Master Knowles ay linawin sa iyo na kaya niyang i-drag pababa ang mga Livingston nang walang tulong ng anumang dayuhang kapangyarihan. At hindi niya kailangang ganap na alisin ang Livingstons. Ang kailangan lang niyang gawin ay palitan ang pinuno ng Livingstons, na higit pa sa sapat para baguhin ang lahat. Ngayong makukulong na si Mr. Livingston, naipasa na ang posisyon ng pinuno ng mga Livingston. Nasa poder ngayon ang vice-presidente at suportado ng mga tao. Hindi bababa sa kalahati ng kapangyarihan mo at ng iyong ama sa Livingstons ay kinuha ng iyong tiyuhin. Ano ang pakiramdam niyan? Tinakpan ni Zenobia ang kanyang noo at sumigaw ng hysterically, I refuse to believe it. Nagsisinungaling ka sa akin. Naiinis nang umiti si Maggie. Maniwala ka man o hindi, totoo lahat ito. At Miss Livingston, I wish you a happy trip back to Honeyston. Nakadapa si Zenobia sa sahig na para bang siya ay isang walang laman na shell na walang kaluluwa. Pagkalipas ng 2 araw, sa kolehiyo, matapos lumabas ang mga resulta ng pagtatasa ng Departamento ng Drama, Teatro, at Pelikula, inilathala ang mga ito sa notice board. Nakipag-away sina Daisy at Freya sa karamihan. Oo naman, nakita ni Daisy ang pangalan niya sa listahan. Napalingon si Freya, nangungunang estudyante ng drama, teatro, at film department ng Victoria College. Ang galing mo, Daisy. Tumawa si Daisy. Kailangan ko pang maghintay hanggang sa makakuha ako ng matataas na marka sa aking mga pagsusulit sa pagtatapos at sa aking thesis. Gagraduate ka na ba? Napatulala si Freya. Nabulunan si Daisy sa sarili niyang mga salita. Nakalimutan niyang hindi niya sinabi kay Freya na nagpaplano siyang magtapos ng maaga. Ngayong hindi na niya maitago sa kanya, napakamot siya sa pisngi at tumango. I just want to graduate soon. Biglang may narealize si Freya. May gustong magpakasal kay Knowles as soon as possible. Agad na uminit ang pisngi ni Daisy. Noontog ang braso niya gamit ang siko niya at mamulong. Ano bang pinagsasabi mo? Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Freya. Inilabas niya ito, sinilip ang screen, at agad na lumabo ang kanyang ekspresyon. Sino yan? May napansin si Daisy, napasulyap siya sa caller ID nang hindi sinasadya, at nakitang ama niya iyon. Hindi sinagot ni Freya ang tawag at ibinalik ang telepono sa kanyang bag. May dumating lang. Mauuna na ako. Nag-aalala si Daisy. Gusto mo samahan kita pabalik? Napatingin si Freya sa kanya. Kaya kong lutisin ang sarili ko. Sa pagtingin sa figure na naglalakad palayo, ang mga ideya ay pumasok sa isip ni Daisy. Mag-isang naglakad pabalik ng dormitoryo si Daisy hanggang sa makatanggap siya ng tawag mula kay Knowles. Bumilis ang tibok ng puso niya, at sinagot niya agad ang tawag. Knowles, matagal na mismo na ba ako? Napakalalim at kaaya-aya ng boses niya gaya ng dati. Bahagyang ngumuso si Daisy na parang medyo galit. Ano ang silbi ng pagkamis sa iyo? At the end of the day, hindi na kita makikita ng personal. Ngumisi siya, tapos lumingon ka. Natigilan siya sa kinatatayuan at nagulat na lumingon. Ang figure na nakatayo sa ilalim ng puno ng begonia sa hindi kalayuan ay mukhang hindi nagkakamali at pamilyar sa parehong oras. Tila dumiretso siya rito mula sa airport, at hindi man lang siya nagkaroon ng panahon para magpalit ng damit. Isang talulot ang bumagsak mula sa puno ng begonia at dumapo sa kanyang balikat. Ibinaba ni Daisy ang telepono, humakbang pasulong ng 2 hakbang, pagkatapos ay dirdiretsong tumakbo papunta sa kanya at yamakap sa kanyang mga bisig. Ang mainit at mahigpit na yakap ay nagpapahiwatig na siya ang tunay na pakikitungo. Niyakap siya ni Knowles sa kanyang mga braso at ipinatong ang kanyang baba sa tuktok ng kanyang ulo. Daisy Vanderbilt, namiss mo ba ako? Ibinaon ni Daisy ang sarili sa dibdib nito at nagtampo. Ano ang tagal mo? Itinaas ni Knowles ang kanyang mukha gamit ang kanyang palad at pinunasan ang kanyang mga pisngi gamit ang kanyang mga daliri, at isang malalim at paos na boses ang narinig. Sorry, pinaghintay kita ng ganito katagal. Pero nakabalik na ako ngayon. Kabanata 1812. Ibinaba ni Knowles ang ulo at idiniin ang labi nito sa labi niya. Iyon ang iniisip niya araw at gabi.
Ipinulupot ni Daisy ang kanyang mga braso sa kanyang leeg, at nagyakapan ang dalawa at hinaplos ang isa't isa sa ilalim ng puno ng begonia. Ang dalawang figure ay hindi mapaghihiwalay hanggang sa sandaling maghiwalay ang dalawang labi. Ibinaba ni Daisy ang kanyang tingin, kumikislap ang kanyang mga pilikmata, at ang mga emosyong lumalabas mula sa ilalim ng kanyang mga mata ay lumundag, kalahating buwan na kaming hiwalay. He gave off a chuckle, and his lips land on her forehead this time around. Oo, kalahating buwan na. Mamulong siya, wala ka bang sasabihin sa akin? Inilapat ni Knowles ang mga daliri sa labi niya at mamulong, oo. Lumapit ito sa kanya, at ilang pulgada na lang ang layo nito sa kanya. Wala ka sa tabi ko, at namiss kita ng sobra kaya napanaginipan kita. Nag-init ang pisngi ni Daisy. Iniwas niya ang tingin nito at sinabi sa matigas na boses, that level of glibness. Ngunit hindi niya maiwasang magtaka. Ano na panaginipan mo ako? Ngumiti siya at lumapit sa tenga niya. Nanaginip ako na nilamon kita ng buo. Galit na galit si Daisy kaya binugbog niya ito. Seryoso ako. Hinawakan niya ang kamay niya at hinalikan ang likod ng kamay niya. I want to own every inch of you. Anong hindi seryoso dyan? Namula ang mga pisngi ni Daisy, na parang hinog na mansanas, kaya nahihirapan siyang pigilan ang pagnanasang kumagat sa kanya. Pero walang pakialam si Knowles at bahagyang nakagat ang labi. Sumirit siya habang ang sakit na nararamdaman ay namamanhid at kakaiba. Nagprotesta siya sa mahinang boses, Knowles, bawal mo akong kagatin. Nag-uumapaw ang kanyang mga mata sa katuwaan. Pumasok si Freya sa bahay na matagal na niyang hindi binalikan. Walang nagbago sa bahay maliban na lang sa pakiramdam na mas desyerto. Umakyat ang mayordoma para magsumbong, at maya-maya ay nagmamadaling bumaba si Brandon. Faye, sa wakas bumalik ka na para tingnan. Walang balak si Freya na abutan sila. Ikaw ang tumawag sa akin dito. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo sa akin. Alam ni Brandon na hindi niya planong patawarin sila mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ngunit hindi niya ito sinisisi. Faye, matagal na. Umakyat ka man lang at tingnan mo ang nanay mo. Wala siyang sinabi. Napayuko si Brandon. Alam kong sobra ang hinanakit mo sa kanya, pero simula nang mamatay ang kapatid mo, napakasama ng mental condition ng nanay mo. Ikaw na lang ang natitira sa kanya. Ako na lang ang naiwan niya. Napatingin si Freya sa ama. Kasalanan niya ang pagkamatay ni Ken. Ako ba ang dahilan kung bakit siya nadudurog? Si Ken lang ang taong pinapahalagahan niya mula umpisa hanggang sa huli, di ba? Faye, pare, sinabi ko sa iyo na dahil ayaw sa akin ni inay, hindi mo na kailangang subukang ayusin ang relasyon namin sa kanya. Kung ito ay talagang magagawa, bakit kailangan mong maghintay hanggang ngayon para magawa ito? Nabulunan si Brandon sa sarili niyang mga salita, at lumabo ang ekspresyon niya. Pinatawag mo ako dito para makita siya, pero gusto niya ba akong makita? Baka lumala pa ang mood niya kapag nakita niya ako. Tumalikod na si Freya at aalis na sana. Pinigilan siya ni Brandon. Faye, paano kung gusto kang makita ng nanay mo? Huminto siya. Sa kwarto sa itaas, nakaupo si Sandy sa kama. Mula nang mamatay si Ken, hindi na siya nag-abala pang magbihis kaya tulala siya at pamayat ng husto. Pumasok sa kwarto sina Freya at Brandon, at pumunta siya sa gilid ng kama. Pumunta si Faye para makita ka. Gumalaw si Sandy, inangat ang tingin, tinitigan si Freya, iniunat ang kamay, at ginalaw ang mga tuyong labi. Faye! Huminga ng malalim si Freya at naglakad. Hinawakan siya ni Sandy ng mahigpit. Ang kanyang haggard na ekspresyon at ang mga pagbabago sa buhay ay tila nagpapahina sa kanyang karaniwang pagmamataas. Faye, pumunta ka sa akin. Hindi mo naman ako nakalimutan, di ba? Kung titingnan ang hitsura ng kanyang ina, peke ang sasabihin niya na hindi siya nakaramdam ng lambot-hearted for a split second. Bumaba ang tingin niya at sinabing, Ina, pabayaan mo muna ako. Hinawakan ni Sandy ang braso niya at ayaw bumitaw. Faye, ikaw lang ang makakatulong sa akin ngayon. Magagawa mo ba ang iyong ina ng isang pabor? Alam kong nakilala ka ng lolo mo. Hanggat maaari mong makuha ang pagkilala ng iyong lolo, makakaasa ako sa iyo sa hinaharap. Kabanata 1813. Naninigas ang likod ni Freya, at ang empatiya na umusbong sa kanyang puso ay agad na sinakal hanggang mamatay sa sinabi ng kanyang ina. Natigilan din si Brandon. Gusto niyang hilahin si Sandy pero naitulak siya nito. Mukha siyang sobrang morbid habang naghi-hysterical ang boses niya. Faye, ikaw na lang ang pag-asa ko ngayon. Hindi mo ako maiiwan. Ako ang iyong ina. Umalangaw ang tunog ng sampal sa kwarto.
Hindi makareact si Freya sa biglaang paggalaw, at ang nakita lang niya ay si Sandy na bumagsak sa kama. Agad na sinundan ng eksena ang galit ni Brandon. Hindi ka pa ba sapat? Tinakpan ni Sandy ang pisngi, nanlamig sa kama, at hindi umimik kahit isang salita. Huminga ng malalim si Brandon. Ano ang ipinangako mo sa akin? Nangako ka na magkakasundo kayo ni Faye. Nagsisinungaling ka ba sa akin? Sa kanyang namumungay na mga mata, nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin. Pinatay mo na ang anak mo, hindi pa ba sapat iyon para matuto ka ng leksyon? At ngayon ay nagpaplano kang makipag-ugnayan sa iyong anak na babae. Ano ang kapangyarihan at katayuan na iyong ipinaglalaban? Bakit hindi kayo pinapasok ng hari ni Ken? Wala ka bang anumang kamalayan sa sarili? Anong uri ng ina ang gagamit ng kanyang anak bilang kasangkapan upang ipaglaban ang kapangyarihan? Nasa iyo ang kamatayan ng iyong anak. It's not me. It's not. Nanginginig si Sandy. Mukha siyang natulala at nalulungkot. Hindi matanggap ni Sandy ang katotohanang namatay na si Ken. Ang mga salitang ito ay katumbas ng habang buhay na parusa. Ang taong nadama ang pinaka-nagkasala ay si Brandon. Dahil sa kanyang kaduwagan, hindi niya napigilan si Ken sa pagtahak sa landas ng walang pagbabalik. Walang ekspresyon ang tingin ni Freya. Pare, dahil hindi maganda ang pag-iisip ni nanay, dapat mo na siyang ipagamot sa lalong madaling panahon. Napatingin si Brandon sa isang sulok ng kwarto. Mukha siyang absent-minded at hindi nagsalita ng matagal. Lumingon si Freya, balik muna ako. Umalis sa Pruitt Manor, huminto siya sa labas ng bakuran na may malungkot na ekspresyon. Matagal nang nagkapira-piraso ang bahay na ito. Ngayon lang talaga ako nagkaroon ng bakas ng pag-asa. Nakakatuwa. Sa kabilang panig ng lungsod, sa mansyon ng Knowles, hindi napigilan ni Diana ang mapaiyak nang makitang nakauwi ang anak na nakauwi. Nagmamadaling niyakap siya ni Rick. Darling, bakit ka umiiyak bigla? Akala ko hindi na natin makikita ang anak natin. Sumandal si Diana sa balikat nito at tinakpan ang mukha ng panyo. Iisa lang ang anak ko. Paano ako magkakaanak-in-law kung mawawala ang anak ko ngayon? Natigilan si Rick. So, this is it. Napayuko si Daisy at hindi napigilan ang ngiti. Medyo samobra na si Mrs. Knowles sa kanyang pag-arte. Pinunasan ni Knowles ang tungkin ng kanyang ilong. Ina, sapat na ba iyon para masakop ang araw-araw mong dosis ng pag-arte? Humihikbi si Diana. Don't you dare call me your mother. Halos mawalan ako ng malay sa pag-aalala sa'yo. Para sa kapakanan ng Diyos, anong uri ng anak ang ipinanganak ko? Wala man lang siyang pakialam sa sarili niyang kaligtasan. Ibinaba ni Knowles ang kanyang tingin. Ipinapangako kong hindi na mauulit ang pangyayaring ito. Ibig sabihin balak mo nang ulitin ito in the future. Hinampis siya ni Diana ng panyo. Hayaan mong babalaan kita, Knowles. Kung maglakas loob kang kumilos muli ng ganito, isasama ko ang magiging asawa mo at tatakas sa bahay. Parehong hindi nakaimik sina Rick at Knowles. Lumapit si Daisy sa gilid ni Diana at bamulong, Mrs. Knowles, alam na ni Knowles na mali siya, kaya huwag mo na siyang sisihin. Tinakpan ni Diana ang likod ng kanyang kamay, tumigil sa pag-iyak, at same time na sinabi, Daisy, hindi mo siya masisira ng ganito. Lalong susuwayin ang binatang ito kapag hahayaan mo siyang gawin ang gusto niya. Kumaibat ang mga sulok ng labi ni Daisy. Hindi na nakayanan ni Rick na makinig sa mga reklamo ni Diana at maasim na sinabing, sige, kung gusto mo talagang makasama ang iyong magiging manugang-lo, sumama ka na lang sa kanya. Hindi na ako mahalaga sa'yo, di ba? Kung ganoon ay dapat na lang akong umalis sa lugar na ito. Tumalikod siya at umakyat sa taas. Mahal, Rick Knowles, tumigil ka nga dyan. Hindi inaasahan ni Diana na magseselos ang asawa niya sa magiging anak niya. Paano siya magiging bata pa sa edad na ito? Ngunit ano ang masasabi niya sa sandaling ito? Umakyat lang siya para suyuan siya. Kabanata 1814. Si Daisy at Knowles na lang ang naiwan sa sala. Sinilip ni Daisy ang itaas. Galit ba talaga si Mr. Knowles? Tumayo si Knowles, huwag kang mag-alala, kakayanin ng nanay ko. Huminto siya, inabot, at hinawakan siya sa kanyang mga bisig. Natigilan si Daisy at tumangala sa kanya. Anong ginagawa mo? Gamit ang kanyang mga daliri ay inipit niya ang buhok na nakasabit sa kanyang noo hanggang sa likod ng kanyang tenga. Gusto mo bang bumalik sa kwarto ko? She looked away subconsciously, feeling highly nervous. Ano ang gagawin natin pagkatapos nating bumalik sa kwarto mo? Ibinaba ni Knowles ang ulo at marahang kinagat ang tenga. I want to stay with you.
Nakaramdam siya ng kuryenteng dumampi sa kanyang gulugad, namumula at uminit ang kanyang pisngi, at nahihirapan siyang napalunok ng laway. Hindi ba't nananatili sa iyo ngayon? This is different. Pinasadahan niya ng daliri ang labi niya. Gusto kitang halikan, pero kung hindi ka natatakot na makita ka. Tinakpan ni Daisy ang kanyang bibig gamit ang kanyang palad, ang kanyang mga tainga ay nasa bingit ng pag-iilaw, at siya ay bumulong, okay, I know. Pagpasok pa lang niya sa kwarto, itinulak siya ni Noel sa pader, kinurot ang baba, at hinalikan siya. Maya-maya, nanginginig ang mga pilak mata ni Daisy, at mahigpit na kumuyam ang mga kamay nito na nakapatong sa kanyang mga balikat. Noel, hindi ako makahinga. Ipinatong ni Noel ang palad niya sa ibabang likod niya at ibinaon ang ulo sa gilid ng leeg niya. Ang hiningang kanyang ibinuga ay tila nakakapaso sa bawat pulgada ng kanyang balat. Nanghina ang mga paa ni Daisy, at muntik na siyang malaglag sa paa, ngunit binuhat siya nito sa susunod na segundo bago pa siya makapag-react sa kahit ano. Knowles, nang hindi siya binigyan ng pagkakataong magsalita, muli niyang tinatakan ang mga labi nito. Pagsapit ng takip silim, bumuhos ang papalubog na araw sa bahay sa pamamagitan ng mga bintanang prinses, at pinalambot ng liwanag at anino sa ulo ng kama ang kanyang balangkas ng mukha na parang filter ng larawan. Nakatagilid na humiga si Daisy sa tabi ni Knowles, nakatitig sa kanya, na natutulog, at hindi maiwasang itaas ang kamay para haplasan ang mga pilikmata nito. Bahagyang sumimangot si Knowles, itinaas ang kamay, hinawakan ang palso nito, at idiniin ito sa dibdib niya. Hindi niya binuksan ang kanyang mga mata at tumawa. Sa wakas nakatulog na ako, at gin-isang mo na naman ako. Nagpout si Daisy, you can sleep as much as you want. Kung kailan mo gusto, bakit kailangan mo pa akong itago dito? Hindi lang niya ako binitawan. Kung makikita ni Mrs. Knowles na tayo ay nasa iisang kama, tiyak na hindi niya tayo maintindihan. Tumalikod si Knowles, dama po ang braso nito ng paalang sa kanyang baywang, at niyakap siya nito sa isang mahigpit na yakap. Kasi feeling safe kapag nasa tabi kita. Nakayakap siya sa kanya at hindi umimik kahit isang salita. Kalimutan mo na, dahil antok na siya, dito na lang ako hihiga at magiging kumot niya. Gayunpaman, ang antok ay isang bagay na lubhang nakakahawa, kaya hindi nagtagal ay nakatulog si Daisy sa tabi niya. Nagising si Knowles at nakita niya ang taong mas mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Hindi niya maiwasang mapangiti. Ang babaeng ito ay talagang mapagkakatiwalaan at hindi maingat kapag siya ay nasa paligid ko. Sumandal siya, hinalikan siya ng marahan sa kanyang noo, pagkatapos ay umupo, tinakpan siya ng kumot, tahimik na lumabas ng silid, at bumaba. Hinihiling ni Diana sa mga katulong na maghanda ng hapunan. Kaya, pumunta siya sa kusina at nagbilin, ina, ipaghanda sila ng mas maraming pagkain para sa hapunan. Lumingon siya at tinitigan si Knowles. Pupunta ba si Daisy para mag-dinner? Mamayang gabi, nilinis ni Knowles ang kanyang lalamunan. Hindi man lang siya umuwi. Natigilan si Diana sa sagot, bumalik sa katinoan sa susunod na segundo, at nagtanong, hindi bumalik si Daisy, kung gayon nasaan. Nasa kwarto ko siya. Nagulat si Diana nang marinig ang sagot na iyon, agad siyang humakbang at hinawakan siya sa kwelyo. Knowles, hindi pa nga nakapagtapos ng kolehiyo si Daisy. Napasapaw si Knowles sa kanyang noo. Alam ko, huwag mong hayaang tumakbo ang iyong imahinasyon. Then what is she doing in your room? Natutulog. Galit na galit si Diana. At narito ka, sinusubukan mong ipaliwanag sa akin ang sitwasyong ito. Bakit hindi mo napigilan ang iyong sarili? Si Daisy ay isang dalisay, inosenteng batang babae, at kinuha mo siya. Napatingin si Knowles sa kanya. Sa tingin mo halimaw ang anak mo. Pinag-isipan itong mabuti ni Diana. Oo, dapat mas kilala ko siya. Kung tutusin, anak ko siya. Gaano man niya kagusto si Daisy, hindi niya ito matamis kausapin itong gawin ng mga bagay na iyon. Kabanata 1815. Kinabukasan, dumating si Daisy sa kolehiyo na walang lakas. Natulog siya sa kwarto ni Knowles buong hapon kahapon. Kaya naman, insomniac siya nang bumalik siya sa villa kinagabihan at hindi makatulog hanggang alas 5 ng umaga. Hindi niya maiwasang kumuha ng maliit na salamin at tingnan ang sarili niyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang eyebags at dark circles ay ganoon kalapit sa kanyang pagiging panda. Biglang may tumapik sa balikat niya. Napalingon siya sa takot at natulala. Colton. Nag-cross arm si Colton at tumingin sa kanyang dark circles. Lumabas ka ba at naging magnanakaw kagabi? Ikaw ang magnanakaw dito.
Nililigawan ako ng ganyan. Inilayo ni Daisy ang mukha at nagpaliwanag sa sarili na may kasamang kasinungalingan. Masyado akong uminom ng kape at hindi ako makatulog kagabi. Nasaan si Freya? Tumigil si Daisy ng ilang segundo at tinitigan siya ng may pagtataka. Bakit mo gustong malaman yan? Wala lang. Umiwas ng tingin si Colton na hindi nagbabago ang ekspresyon, ngunit naramdaman pa rin niyang hindi nararapat, kaya idinagdag niya, may kailangan ako sa kanya ng tulong. Ano iyon? Bakit ang dami mong tanong ngayon? Natigilan si Daisy. Namumungay ang pisngi niya na para bang may iniisip, bakas ng palihim na sumilay sa kanyang mga mata, at nag-isip siya na may kasamang ngiti. Colton, hindi mo talaga kinasusuklaman si Freya, di ba? Kumunat ang noo ni Colton. Ano, hindi ako bulag. Gusto mo noon na malayo ako sa kanya, pero kailan pa kayo naging close ni Freya? Kini na lang ay madalas niyang hinahanap si Freya. May amoy malansa. Natawa si Colton dahil sa galit, itinaas ang kanyang kamay, at masiglang hinaplos ang kanyang buhok. Malaki ka na, ha? How dare you speculate on me? Ginulo niya ang buhok ni Daisy kaya itinulak siya nito at inayos. Walang nag-iisip sa iyo. Iyon ay isang katotohanan lamang. Colton, napakahirap ba para sa iyo na aminin na hindi mo galit si Freya? Inilayo ni Colton ang mukha at huminga ng malalim. Hindi mo yan negosyo. Kaibigan ko si Freya. How is that not my business? Lumapit si Daisy sa kanya at nakangiting sabi, Colton, medyo babae talaga si Freya, di ba? Tingnan mo, kahit si Waylon ay hindi galit sa kanya. Tumahimik ka, natigilan si Daisy ng ilang segundo. Bakit kakaiba ang reaksyon ni Colton sa sandaling ilabas ko si Waylon? Iniunat niya ang kanyang kamay at hinatak ang laylayan ng manggas nito. Colton, nakipagtalo ka ba kay Waylon? No, tinakpan ni Colton ang pisngi gamit ang mga palad niya at pinakalma ang sarili. Tumalikod siya at sinabing, pupunta na ako sa klase. Tumayo si Daisy sa kinatatayuan, tinitigan ang figure ni Colton habang lumalayo, hinihimas ang kanyang baba sa pag-iisip. Hindi pumasok si Freya sa kolehiyo ngayon, kaya sinubukan siyang tawagan ni Daisy. Natapos ang tawag pagkatapos ng mahabang paghihintay, at parang paus at mahina ang boses ni Freya. Freya, okay ka lang? I'm fine. Umubo siya, sipon lang. Huwag kang mag-alala sa akin. Isang araw lang ang pahinga ko. Ibinaba niya ang tawag pagkatapos ng maikling paliwanag. Nag-aalala pa rin si Daisy at nagpa siya na bisitahin si Freya sa kanyang tirahan pagkatapos ng kanyang mga klase. Samantala, umidlip si Freya pagkatapos ng tawag sa telepono. Maya-maya, nagising siya mula sa pagkakatulog ngunit nanghihina pa rin siya at hindi komportable. Bumangon siya at itinukod ang mga kamay sa handrail para alalayan ang mahinang katawan habang pababa ng hagdan para kumuha ng maligamgam na tubig sa kusina. Nang marinig ang pagtunog ng doorbell, ibinaba ni Freya ang mug at naglakad para buksan ang pinto. Pagdating pa lang niya sa pinto, unti-unting nawala ang malay niya, at bumagsak siya sa sahig. Nakatayo sa pintuan, narinig ni Daisy ang kaguluhan na nagmumula sa kabilang panig ng pinto at sumigaw, Freya. Patuloy siya sa pagda-doorbell, ngunit wala pa ring sumasagot. Napagtanto ni Daisy na may nangyaring mali at mabilis na tumingin sa paligid upang makita kung ano ang kanyang mahahanap. Umakyat siya sa balkonahe, at sa kabutihang palad, hindi nakalak ang bintana. Nakuha ni Daisy ang sarili sa sala sa pamamagitan ng bintana at nakita niya si Freya na nakahiga sa likod ng pinto. Freya, humarap siya, tinulungan siyang tumayo, at inilagay ang kamay niya sa noo niya nakakapaso. Mabilis na kinuha ni Daisy ang kanyang cellphone, binaliktad ang listahan ng kanyang mga kontak, at tinawagan si Waylon. Waylon, mataas ang lagnat ni Freya. Halika na sa pwesto niya. Kabanata 1816. Nakahiga si Freya sa hospital bed na may IV drips habang si Daisy naman ay nakaupo sa tabi niya hanggang sa unti-unti siyang nagising. Bumangon si Daisy at nagtanong, Freya, are you alright? Pilit nang umiti si Freya. Oo, salamat. Umupo ulit si Daisy. Nag-aalala ako. Natutuwa akong pumunta ako sa iyo, o walang makakaalam na nahimiti ka. Pinirito mo sana utak mo sa lagnat na yan. Itinulak ni Freya ang sarili. Pinadala mo ba ako sa ospital? Sagot ni Daisy, I got Waylon to drive us over. Hindi sumagot si Freya. Lumapit si Waylon at sumandal sa pinto, tapos kumatok. Feeling better. Huminto si Freya at tumango. Sorry for the trouble. Sabi ni Daisy, walang gulo. Siya nga pala, hindi ba umuwi si Yaya? Bumaba si Freya at sinabing, inilabas niya si Didi,
at naisip ko na mas magaan ang pakiramdam ko pagkatapos ng isang idlip. Ang pag-aalaga kay Didi ay hindi isang madaling gawain, kaya hindi sinabi ni Freya sa yaya na masama ang pakiramdam niya. Hindi mangyayari iyon. Bakit hindi ka kumuha ng ibang katulong? Ano ang mangyayari kung wala si yaya at mangyayari ulit ang parehong bagay? Ngumiti si Freya, huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Naglakad si Daisy papunta kay Wayland. Bakit hindi tayo magpadala ng isang tao mula sa ating tahanan? Napatingin si Wayland sa kanya. Sige na, ayusin mo na. Nagulat si Freya at agad na sinabing, hindi na talaga kailangan yan. Masyadong maliit ang lugar ko para sa ganoong karaming tao. Don't worry, sasabihin ko kay yaya kung masama na ang pakiramdam ko sa susunod. May sasabihin sana si Daisy nang ilagay ni Wayland ang kamay niya sa ulo niya. Sige, kung ayaw ni Freya, huwag mo nang pilitin. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Freya. Nabayaran ko na ang mga bayarin mo sa ospital. Magpahinga ka ng mabuti. Kumunat ang noo ni Freya ngunit hindi alam ang sasabihin. Lumabas ng kwarto sina Daisy at Wayland. Kinailangan niyang maglakad ng mas mabilis para makasabay siya at nagtanong, Wayland, nagkaaway ba kayo ni Colton? Tumigil si Wayland, pagkatapos ay tumingin sa kanya. Bakit mo natanong? Napakamot ng mukha si Daisy. Parang kakaiba si Colton ngayon. Nagalit yata siya nung binanggit kita. Pumulandet si Wayland. Anong nabanggit mo sa akin? Matapat na sagot ni Daisy, I said you don't hate Freya. Ngumisi si Wayland at humarap sa kanya. Daisy, bakit sa tingin mo galit si Colton? Nagpout si Daisy. Paano ko malalaman? Ngumiti si Wayland, marahang kinatok ang kanyang ulo, at umalis. Isipin mo, nino si Daisy dahil hindi niya tatanungin siya kung maaari niyang malaman ito. Nang hapong iyon, lumabas si Freya sa mga pangunahing pintuan ng ospital. May humantong sasakyan sa harap niya, na hamarang sa daanan niya. Ibinaba ang bintana, at si Colton ay nasa driver's seat. Tanong ni Freya na nakakunot ang noo, bakit ka nandito? Tumingin sa kanya si Colton at sinabing, pumunta ako para tingnan kung namatay ka sa lagnat. Alam ni Freya na walang magandang lalabas sa bibig niya, kaya ngumiti siya. Nadismaya ka ba nun? Sabi niya, siguro. Tumalikod na siya para umalis nang tawagin siya ni Colton. Kumapit ka, lumingon siya. Oo, sumenya si Colton habang sinasabi, get in. Nakikita kung paano siya hindi gumagalaw, medyo naiinip siya. Bingi ka ba? Kailangan ko bang ulitin? Tumayo si Freya sa tabi ng pinto dahil nakita niya kung gaano siya kagalit. Pinindot niya ang busina ng sasakyan at sumigaw, idiot. Kabanata 1817. Ang busina ay bumulaga sa isang dumadaan, na pinandilatan sila ng mata, ngunit hindi nila narinig ang sinisigaw nito sa kanya. Iba ito kay Colton, na nasa driver's seat. Dinig na dinig niya, at naging madilim ang mukha niya. Freya Pruitt, binuksan ni Colton ang pinto, hinawakan ang kanyang palso, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Anong tinawag mo sa akin? Hindi siya makatakas at hindi makawala sa pagkakahawak nito. Nagsimulang sumakit ang kanyang palso sa sobrang pagkahawak, kaya napasigaw siya ng, bitiwan mo ako. Hinawakan ni Colton ang kanyang baba at lumapit. Sabihin mo ulit, parang nananakot siya. Tumigil sa pagpupumigla si Freya at tumawa. Sasaktan mo na naman ba ako? Tumawa ng baliw si Colton. I never hit you. Huminto siya at hindi nagpatuloy. Nawalan siya ng kontrol noong nakaraan, ngunit hindi niya ito nataman. You wouldn't remember something so menial. Hinayla ni Freya ang kamay niya at pinunasan ang palso. Aalis na ako kung wala ka nang sasabihin. Hindi ko nais na maging isang nakakasira ng paningin. Sinubukan niyang lumayo, ngunit hinarang siya ni Colton gamit ang braso nito. Ihahatid na kita. Tumigil si Freya at mukhang nagulat. Lumingon siya para tingnan siya. At nagtanong, are you okay? Ipinatong ni Colton ang kanyang kamay sa pinto at tumingin sa kanya. Ayokong mahimatay ka sa pagbabalik. Mag-aalala ka sa kapatid ko. Huminto si Freya ng ilang segundo, itinulak siya, at naglakad papunta sa passenger seat. Salamat, hindi siya napahiya. Dumungaw si Freya sa bintana habang naglalakbay at napansin niyang bumagal siya at hindi mapanganib ang pagmamaneho tulad noong isang gabi. Maghay-hinala siyang ibang tao ito kung hindi dahil sa mukha nito at nakakainis na personalidad. Tiningnan siya ni Colton sa gilid ng kanyang mga mata. Bakit ka nakatitig? Nabulunan si Freya at tumawa. Paano mo nalaman na nakatingin ako sa'yo? Baka may tinitingnan pa ako. Marami kang makikita sa side mo.
Walang masyadong makikita sa driver's side. Ang mga taong nasa passenger seat ay bihirang tumingin sa driver's side at mananatili ang kanilang mga mata sa kanilang gilid. Ano pa ba ang tinitingnan niya maliban sa kanyang sarili? Natigilan si Freya. Aaminin niya na sinisilip lang siya, pero nakatitig daw siya. Parang nanliligaw yon. Nililigawan ba siya ni Freya? Siguradong nagbibiro siya. Napaawang ang labi ni Colton nang hindi sumagot si Freya. Nakaparada ang sasakyan sa looban, at pagkalabas niya, nagkataong nakauwi na rin si Yaya at Didi. Umupo si Didi sa tricycle na may cute na blue na sombrero. Ang chubby cheeks niya talaga ang adorable. Itinaas niya ang kanyang mga kamay nang makita niya si Freya at tinawag siya sa boses ng sanggol, "Tita, Opsy." Lumapit si Freya at binuhat siya. Iniyakap ni Didi ang kanyang leeg at hinalikan ang kanyang mukha. Ngumiti si Yaya. Sobrang saya ni Didi ngayon. Talaga, inalis ni Freya ang sombrero niya at hinimas ang ulo. Masarap ang tulog mo pagkatapos mong magsaya. Biglang tumingin ang Yaya kay Colton, na bumaba sa kotse at nagtanong, "Kaibigan mo ba ito, ma'am?" Huminto si Freya at napansing nandoon pa rin si Colton. May sasabihin sana siya nang biglang nagsalita si Didi, "Daddy." Hindi alam ni Colton ang sasabihin. Tinakpan ni Freya ang bibig niya. "Didi, hindi mo siya daddy." Inilahad ni Didi ang mga braso sa kanya at tumawa. Ang kanyang cute na hitsura ay nakakatunaw ng puso ng sinuman. Si Daddy naman. Kabanata 1818. Didi, hindi alam ni Freya ang gagawin sa kanya. Hindi pa nakikita ni Didi ang kanyang mga magulang mula nang siya ay ipinanganak, kaya tinawag niya ang sinumang daddy. Napabuntong hininga si Freya bago lumingon kay Colton para magpaliwanag, "Don't mind her. Siya ay isang bata pa lamang. Please drive safely." Papasok siya sa bahay kasama si Didi sa kanyang mga bisig, ngunit hinawakan ni Didi ang kanyang kamiseta. Nagulat si Yaya at agad na naglakad paarap. "Didi, behave." Pipigilan sana ni Freya si Didi, ngunit iniunat ni Colton ang kanyang mga braso at kinuha siya. Nagulat si Freya. "Ikaw." Niyakap siya ni Colton, ngunit higit sa lahat, alam niya kung paano siya buhatin, at halatang hindi ito ang unang beses niyang humawak ng bata. Hindi lang umiyak si Didi, tumawa pa ito ng masaya at sinimulan ng paglaruan ang buhok nito. Hindi nagalit si Colton tungkol doon dahil may dala siyang mga bata noon, kasama ang anak ni Helios at ang anak ng kanyang tiyuhin. Ang mga bata ay malambot, ngunit sila ay talagang malakas, kaibig-ibig na mga miniature na tao. Tila nadiskubre ni Freya ang isang bagong mundo nang makita niya ang mayabang na si Colton na handang magbuhat ng isang bata na hindi niya kilala. Maging ang karaniwang malamig niyang mukha ay lamambat. Nakita iyon ni Yaya at nakaramdam ng tuwa. Mukhang mahal ni Didi ang gentleman na ito. Natahimik si Freya. Si Didi ay hindi natatakot sa kanya at talagang mukhang may gusto ito sa kanya. Pagdating ni Daisy, parang nahihiya si Didi, pero parang mas matapang siya kay Colton. Naisip ba niya na siya ang kanyang daddy, dahil lalaki si Colton? Pinunasan ni Freya ang tungkin ng kanyang ilong at lumapit kay Didi pagkaraan ng ilang sandali. "Colton, pwede mo siyang ibalik sa akin at umalis ka na." Niyakap ni Didi ang leeg ni Colton, at halatang gusto nitong damaykit sa kanya. Sumulyap si Colton kay Freya, at mukhang hindi niya ito gustong ibigay. "Mukhang may gusto siya sa akin." Si Freya ay sumilay ng isang awkward na ngiti. Gusto niya ang lahat at tinatawag silang daddy. Interesado ka bang maging ama niya? Posible ba iyon? Si Colton ay si Colton, at kahit na mahal siya ni Didi nang walang iba, walang paraan na magiging ama niya ito. Kahit na mahal ni Colton ang mga bata, siya ang magiging pangalawang tagapagmana ng imperyo ng Goldman at kakailanganing magsimula ng sarili niyang pamilya. Kapag nangyari iyon, wala nang lugar si Didi sa buhay niya. Bata pa siya kaya malamang makakalimutan na niya ito pagkatapos ng ilang sandali. Sumulyap si Colton sa kanya at sa Yaya. Mabait ba siyang babae? Ngumiti ang Yaya at sinabing, "Yes, a very good girl." Hindi siya nanggugulo. May naalala siya at idinagdag, "Kaibigan ka siguro ni Miss Pruitt. Bakit hindi ka manatili para sa hapunan? Mukhang nag-e-enjoy si Didi sa company niyo." Tatanggi na sana si Freya sa ngalan niya nang tumanggaw si Colton. "Sure." Natuwa si Yaya. "Sige, maghahanda ako ng hapunan." Binuhat ni Colton si Didi papasok sa bahay, sinundan ang Yaya. "Salamat." Nakatayo si Freya na nagyelo sa looban, mukhang nabigla. Samantala, sa Hilton Villas, dumampot si Daisy ng mga gisantes ngunit mukhang hindi kumakain ng maayos. Hindi niya alam kung bakit siya nag-aalala.
Tinulak ni Waylon ang isang mangkok ng sopa sa kanyang harapan. Nawawalan ka ng gana ngayong wala ka sa mansion ng Knowles. Umubo siya at mamulong, kalokohan. Ngumiti si Waylon. Ano ang nasa isip mo? Kabanata 1819. Pinagdikit ni Daisy ang kanyang mga labi at sinabing, iniisip ko si Colton. Feeling ko tuloy may something sa kanya. Tumingin si Waylon sa ibaba. Huwag mo munang pag-aralan. Nakatanggap ng text si Dusty mula kay Freya at tiningnan ito. Ang nilalaman ay ginawa niyang ihulog ang kanyang mga kubyertos. Kumunat ang noo ni Waylon. Ano ang mali? Nagulat si Daisy. Naghahaponan si Colton kasama si Freya. Si Colton ba talaga ito? Siguradong napossess siya. Matapos ipadala ang mensahe kay Daisy, nagkunwari si Freya na itinago ang kanyang telepono at tumingin kay Colton. Umupo si Didi sa tabi niya, ninanamnam ang pagpapakain ni Colton. He never looked annoyed the entire time, at kahit nasa mukha ni Didi ang pagkain, pupunasan na lang niya ito para sa kanya. Kakaiba pero wholesome ang eksenang iyon. Sir, kumain na po kayo. I can take care of Didi. Lumapit si Yaya at hinakbayan si Didi sa kadinala sa taas. Tahimik na ipinatong ni Didi ang kanyang ulo sa balikat ng Yaya. Maganda ang ugali niya. Silang dalawa na lang ang naiwan sa sala. Tumangala si Freya sa lalaking nakaupo sa tapat niya at nag-alinlangan. Nakadala ka na ba ng mga bata kanina? Tinitigan siya ni Colton. Hindi mahirap. Walang masabi si Freya tungkol doon. Ipinakita ba niya kung gaano siya katalino? Hindi talaga sila magkaroon ng normal na pag-uusap. Inilapag niya ang kanyang mga kubyertos at sinabing, ngayong naghapunan ka na, oras na para umalis. Humalaklak si Colton. Are you trying to send a guest away? Beste ka ba? Kung hindi ako guest, ako ba ang host? Alam ni Freya na may silver tongue si Colton, kaya matatalo siya kung patuloy silang magtalo. Idiniin niya ang mga palad niya sa mesa at tumayo. Pinunasan ni Colton ang gilid ng bibig niya nang makita siyang naglalakad palayo, paano makakaalis ang host bago matapos ang bisita. Ngumisi si Freya, hindi kita hiniling na mag-dinner. Dahan-daang sumagot si Colton, Didi did. Pakialam mo ba, natigilan si Freya. Tumayo siya at sinabing, tapos na ako. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Ayan ang pinto. Huminto si Colton at lumingon sa kanya. Mukhang inaabangan niya ang pag-alis nito. Sa kasamaang palad, hindi niya makontrol kung mananatili siya o umalis. Sa susunod na sandali, tumalikod siya at humiga sa sofa. Huminto si Freya. Hindi ka ba aalis? Pinag-cross ni Colton ang kanyang mga paa at samandal. Ikuha mo ako ng isang tasa ng tsaa. Colton Goldman, hindi ako ang katulong mo. Wala kang karapatang utusan ako. Mukhang naiinis si Freya. Walang maglilingkod sa kanya. Tumingin ito sa kanya at sinabing, ang pagkuha ng tsaa para sa isang bisita ay pangunahing asal. Huminga ng malalim si Freya. Hinala na ginagawa ito ni Colton para pahirapan siya. Bumaba ang Yaya mula sa itaas at nakitang nandoon pa rin si Colton, kaya ngumiti ito at nagtanong, gusto mo ba ng dessert, sir? Ngumiti si Colton. I would be delighted. Hindi napansin ng Yaya kung gaano kainis si Freya. Maghahanda ako. Pagkapasok ni Yaya sa kusina, tinaasan ni Colton ng kilay si Freya. Mas maganda ang ugali ni Yaya kaysa sayo. Ang mga kamay ni Freya ay nagkayem, at pagkatapos ay binitiwan niya ito. Kailangan niyang kumalma dahil kapatid siya ni Daisy. Hindi niya siya matalo. Huminga siya ng malalim at sinabi sa kanya, wala kaming tsaa, kape lang. Tama rin yan, sagot ni Colton. Nagtimpla ng kape si Freya sa kusina at dinala sa mesa. Yung kape mo, Kabanata 1820. Tiningnan ni Colton ang bag ng kape sa tasa at pumikit. Hindi ako umiinom ng instant coffee. I'm so sorry. May instant lang tayo. Nakangiting sabi ni Freya. Narinig siya ng Yaya habang nagdadala siya ng mga prutas at na-curious siya. Ma'am, may mga butil ng kape sa cabinet. Nakuha ko lang sila. Natigilan si Freya. Kailangang pigilan ni Colton ang kanyang pagtawa. Miss Pruitt, ganito ba ang pakikitungo mo sa mga bisita mo? Naisip ng Yaya na siya ay nabalisa, kaya sinabi niya, I'm sorry, sir. Patawarin mo siya. Hindi ko sinabi sa kanya na nakuha namin ang beans. Let me go brew some for you. Napakabait ni Colton sa kanya. Hindi na kailangan, salamat. Tumanggo si Yaya at umalis na. Pumulot siya ng isang piraso ng prutas at tumingin kay Freya, na nakatayo doon. I will not hold this against you. Tumalikod na si Freya para umakyat. Nakita siya ni Colton na nawala sa kanyang hagdan at kakaibang hindi mapakali, kaya itinulak niya ang pinggan at umalis.
Narinig ni Freya ang tunog ng sasakyang papaalis at tumingin sa labas ng bintana. Hindi niya nakita ang kotse sa looban, kaya iginuhit niya ang kanyang mga blind. Pumasok si Didi na may dalang teddy bear na kasing laki niya. "Tita, Daddy," lumapit si Freya sa kanya, lumuhad, at hinawakan ang kanyang mukha. "Didi, hindi mo siya Daddy. Hindi mo siya matatawag ng ganyan, okay?" Hindi talaga maintindihan ni Didi. Kahit na hindi pa niya nakikita ang kanyang mga magulang at hindi niya alam kung ano ang hitsura ng isang kompletong pamilya, paano ipapaliwanag ni Freya kung ano ang nangyari sa kanyang mga magulang sa kanya kapag siya ay lumaki. Sa kolehiyo, naglakad-lakad si Daisy sa ibabang palapag ng gusali, naghihintay ng kung sino. Maya-maya, sumugod siya nang makita niyang naglalakad si Freya. "Freya, anong nangyari kagabi?" "I should ask you that," naiinis na sabi ni Freya. "Sinabi mo ba kay Colton na may sakit ako?" Umiling si Daisy. "Hindi ko ginawa." Talagang hindi niya sinabi sa kanya. May iniisip si Freya. Si Daisy ay hindi nag-iisip ngunit sa halip ay tumawa. Pero hindi ba ibig sabihin nun ay hindi ka na kinamumuhian ni Colton? Ngumiti si Freya. "Hindi niya ako kinamumuhian, more like pagiging maingat sa paligid ko." Hindi maintindihan ni Daisy. Bakit siya nag-iingat sa paligid mo? Prangka si Freya. Akala niya sinusubukan kong puntahan si Waylan. Nagulat si Daisy sa narinig. Nakikita kung paano siya ay sa kawalang paniwala, nag-cross arms si Freya. Naghinala siyang nilapitan kita na may motibo, at nabuhayan ko iyon, pero ngayon ay iniisip niya na may intensyon ako sa iyong kuya. Siya ay may mataas na IQ, ngunit natatakot ako na ang kanyang EQ ay ipinakain sa mga aso. No, to be fair, kahit ang mga aso ay ayaw nito. Kaya niyang harapin ito noong nakaraan, ngunit hindi na. Gulat na napatingin sa kanya si Daisy. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niyang nagreklamo si Freya tungkol sa isang tao at ang isang tao ay ang kanyang sariling kapatid. Alam niya kung gaano nakakainis ang bibig ni Colton. Bakit pa siya matatakot sa kanya? Nakaramdam ng awkward si Daisy. Ganyan siya. "Please don't mind him." She then added, "Siya ay medyo mabait na tao. Of course, he's nice to you and everyone else." Nagkibit balikat si Freya. Baka ganyan lang ang trato niya sa akin. Alam kong hindi niya ako gusto. Masasabi niyang maganda ang pakikitungo nito sa lahat maliban sa mga taong malapit sa kanya. Gayunpaman, pagdating sa kanya, kumilos siya na parang may utang ito sa kanya, at hindi niya ito pababayaan, anuman ang gawin niya.